Napaamin kanina ang motibo ng mga makakaliwa. Impeachment talaga ang drama nila, mga kotsero. Pag-uusapan natin ngayon yan, ha? Pag-uusapan natin ngayon yan. Pero bago natin gawin yan, as usual, ay magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, ilagay yung bank account details pagkatapos yung gumawa ng account, at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit! Kaya yan, mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na nga. Kanina, nag-hearing na naman. OVP ang nakasalang kanina, mga kotsero, and thankfully, iba na po ang kanilang budget sponsor. Thankfully, iba na. Hindi na si Stella Kimbo. Buti na lang mga kotsero, para medyo mas may medyo mas klaro magsalita itong bagong sponsor. So, eto na nga. At pagkatapos po ng budget hearing kanina, may nabanggit po ang isang miyembro ng oposisyon. Sino po yan? Si Edsel Lagman. Si Edsel Lagman, mga kotsero, may naamin kanina. Etong sinabi niya. Lagman on confidential funds for OVP, invalid, quote-unquote, I do not agree, but not impeachable offense. Impeachment pala talaga ang habol. Kaya nangungulit sa confidential funds. Kasi impeachment naman pala kasi ang habol. Okay, lumabas din ang totoo. Okay, itong sabi. Ayan. Bistado kasi. Ay, ba't ganyan? Ayan. Itong sinabi. Opposition lawmaker Edsel Lagman on Wednesday said that the transfer of 125 million pesos from the OP to the OVP confidential funds last year violated guidelines but was not an impeachable offense. Well, mga kotsero, I would disagree do sa violated guidelines. Kasi kanina, nung nakikinig ako ng hearing, parang ang gustong palabasin ni Edsel Lagman. Dahil daw kasi walang line item provision doon sa OVP na budget noong 2022, dapat hindi raw yun nalagyan ng pera. Hindi raw nalagakan ng budget na confidential funds. Kasi wala raw yung line item na confidential funds. Which again begs the question, ang purpose po kasi, kinuha po kasi yung budget na yon from the contingent funds. Contingent funds ng Office of the President. Meaning, ito pong budget na ito na ipinasa, na ginamit para sa confidential funds ng Office of the Vice President ay para sa new and urgent programs, projects, and activities of any agency. Ngayon, kung sasabihin ni Edsel Lagman na kailangan may line item yan para malagyan natin ang pondo, it defeats the purpose of yung parte ng new. Di ba merong parting new? Ano ba ang new? Bago. Pag bago, ibig sabihin wala dun sa nakaraan. Diyos ko. Niloloko. Alam niyo, pinapaikot talaga tayo nitong mga dalawang kongresista na ito. Pinapaikot talaga tayo nitong mga ito. Let the other people think about that. But to my mind, it might not be an extreme case of culpable violation of the Constitution. May pagbawi ka bigla, Edsel Lagman. I don't think it's culpable violation of the Constitution exactly. Maybe there was only a mistake in the interpretation of the pertinent regulations. Culpable means extreme guilt. But may pagbawi ka, Edsel Lagman, nung kahapon lang. Binalita kahapon. So naman, 26 to sinabi. OP to OVP transfer of confidential funds, unconstitutional. Pero ngayon, sinasabi mo, hindi siya unconstitutional. Ano?
ko ba hindi siya constitutional? Tapos ngayon may pagbawi kayo, laban bawi tayo dyan. Ganon? Kayo kasi nagsasabi. Kayo nagsasabi na unconstitutional. Ayan, unconstitutional. Ano ibig sabihin? May violation ng Constitution. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi. Walang violation. Hindi yan violation of the Constitution. Hindi siya yung extreme case of culpable violation of the Constitution. Ay, nilulusot niyo yung mga sarili niyo? Kasi tapos na yung budget. Ay, ito pang sabi. Lagman and House Deputy Minority Leader Franz Castro said, the transfer of funds violated Article 6, Section 25.5 of the Constitution, which states, okay, ayan, no law shall be passed authorizing transfer, etc. Okay, walang problema dyan. Kasi nasa Constitution talaga yan. Walang problema. Kaso nga lang, hindi naman yan nanggaling sa sa GAA. Nanggaling ito sa isa pang constitutional na budget na contingent funds. Na sinabi rin ng ating Constitution, di ba, sa Bellica versus the Bellica case. Basta yung Bellica case. Na sinabi doon sa Bellica case, sabi po ng Supreme Court, na constitutional ang contingent funds. At kinikilala din ng ating Korte Suprema na meron talagang mga gagastusin na hindi maisasama sa appropriations ng taon na yon. Lalo na at nagkaroon po tayo ng eleksyon. Nagkaroon tayo ng ibang pinuno, ng ibang vice-presidente. Marunong pa kayo sa Supreme Court? Sila lang naman na nag-i-interpret ng batas. Sila lang ang pwede. Di ba? Uy, alis dyan. Ba't ka nandyan? Itong pangit kay GMA, kapag dito ako kumuha ng balita, lagi may mga epal-epal eh. Tulad yan. Yung next news na yan, ano yan? Kalokohan na yan. Tagalin natin. Ito pang sabi. They also cited Section 85 of the General Provision for the 2022 budget, okay, which provides that the use of confidential funds should be governed by the 2015 Joint Circular. Tama naman yan. Okay, under the Joint Circular, confidential funds can be granted to national government agencies that expressly provide budget allocations for confidential funds under the National Budget Law or other laws. Okay. Take note. Meron kang other laws, Meron kang other laws. Take note. There are other laws. Yan, other laws. Ano yung other law na yun? Di yung yung special provision ng GAA para sa contingent funds. Malabo talaga. Kasi alam nyo mga kotsero, kung invalid to, let's say it's invalid and it's a violation of the Constitution, ba't di kayo mag-impeach? Di kayo maghabla? Diba? Punta na kayo sa Solgen. Kaso nga lang, di niya makakasuhan si Presidente. CBC lang makakasuhan niyo. Kaso hindi nila ginagawa. Kasi nga, walang ebidensya na merong corruption. Wala silang nakitang ganun. Kahit pinipilit nila, tulad ngayon, sinabi din sa hearing, 125 million confidential funds spent in 11 days, inaccurate daw, sabi ng budget sponsor. Bakit? Ano ba sinabi nung bagong budget sponsor natin? Panoorin natin to. Rosalie, lusot na ba sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2024? June, lusot na sa plenaryo at sa loob lamang ng kulang 2 oras, tinapos na ng plenaryo ng Kamara ang pag-usisa sa 2.38 billion pesos na halaga ng panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024.
Gaya nga ng inaasahan, binusisi ng mga kongresista ang kontrobersyal na 125 million pesos na pondo para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nang isagawa ang plenary debates para sa 2024 Siyempre, kailangan proposed budget magbida-bida. ng tanggapan. Tinanong kung ginastos nga ba ng Office of the Vice President ang kontrobersyal na milyong-milyong pisong pondo sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Bagay na itinanggi ng budget sponsor na si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora. Ayon sa mambabata, sa loob ng 19 na araw, isinagawa ang implementasyon ng mga proyekto at programa kung saan ginamit ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds. To say that the Office of the Vice President spent the confidential fund in 11 days, the office submits its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. Inaccurate daw. The Bakit? report of COA, which is the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started on the day that the SARO was released, in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation has already started. Samantala, bagamat binanggit na ng Commission on Audit o COA sa plenaryo na nagpadala na ito ng Audit Observation Memorandum o AOM para sa OVP, ang initial observation ng komisyon sa paggamit ng pondo, ipinahayag naman ng tanggapan na wala pa itong natanggap. Gayunman, kinikilala ng OVP ang nabanggit na AOM. Dapat nakikita ang AOM. As to the AOM on 2022 for the confidential fund expense, the OVP has, as we speak, the OVP has not received any Uy. AOM from COA. Uy! And in Juicy yan mga kotsero, juicy yan. Bakit? Kasi si Stella Kimbo meron na nakitang AOM. Di ba sinabi nung hearing nung Monday, nung binanggit niya yung 11 days? May nakita na siyang audit order memorandum. Pero hindi pa pala nakakarating sa OVP. Bakit ganon? Ay, may disconnect no? Para may disconnect. case there is an AOM to be issued by COA, the OVP will respond to the AOM and provide any information or additional documentation as may be necessary. Ipinauubaya naman ng OVP sa Kongreso kung aaprubahan nito ang 500 million pesos na request na confidential funds para sa susunod na taon. So walang magiging violent reaction pag tinanggal, halimbawa, yung 500 na confidential funds sa Office of the Vice President. Can you still pursue the implementation of these programs and events without this confidential fund? The Office of the Kailang naman may violent reaction dyan, Franz Castro. Kailang ang daming kinuda. Dami niyong sinabi. Ang dami niyong ini-imply na may corruption. Ang dami niyong ini-imply na merong misuse. Meron pang invalid transfer galing kay Ed Selagman, etc. etc. Ang dami niyong sinabi. Pero ni isa wala kayo napatunayan. Nakakadiri kayo. Nakakadiri yung diskarte nyo. Ang pangit. Ang pangit. Discarding kanal. Ang pangit. Vice President can only propose on how they will do the job. And as of this time, with the development of what the Honorable colleague has mentioned, the Office of the Vice President, again, would submit to the wisdom of Congress. Samantala, nagdesisyon ng mga leader Masyado ng political mabait. parties sa House of Representatives. Siya na mabait si Ma. Kung ako yan, sasabihin ko, Madam Chair, the violent reaction is not coming from the office of the Vice President, but coming from yours truly.
representatives sa akin. na i-reallocate ang Confidential and Intelligence Funds o CIF sa mga ahensyang pangunahing responsibilidad ay ang surveillance at intelligence. Kabilang ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isang pahayag, itinuturing na seryosong concern ng House political party leaders ang ginawang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barriers sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. That's Kinikilala rin ng mga ito ang tumitinding security threat sa West Philippine Sea at pangangailangang isecure ang mga top official. Kaya mas mainam na suportahan at pondohan ang mga naturang ahensya upang matugunan ng banta sa seguridad at maprotektahan ang territorial waters ng bansa. Gayun din ang matiyak ang karapatan at access ng mga Pilipinong mangingisda sa traditional fishing grounds. Binibigyang diin din ang desisyon na pangangailangang mabigyan ng kasiguraduhan na nakalinya sa national priorities at urgency needs ng mga mamamayan ang resource allocation. Kabilang sa mga lumagda para sa reallocation ng pondo ang mga leader ng National People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan at iba pa. Hinihintay naman ng Makabayan Bloc ang dagdag na impormasyon mula sa House leadership kaugnay ng issue. Gayunman nananatili ang posisyon nitong i-abolish ang confidential funds at bawasan ang intelligence funds. June, suportado naman nito ang wait. Okay. Okay, so ito ang sinasabi ng Makabayan Bloc. Our stand is for Congress to abolish confidential funds and drastically reduce intelligence funds. So hindi na usapan dito yung OVP lang. Tama? Hindi na usapan dito yung OVP lang. Ibig sabihin, bawasan yung confidential funds even of the security sector? Talaga? Bakit ayaw nyo ma-monitor yung galawan nyo sa CPP-NPA? Alam nyo po, dalawa po ang threats dito. Tira nyo reallocating funds to address external threats. Particularly the aggressive incursion of China in our EEZ is necessary but not all of these funds need to be confidential in nature. Alam nyo mga kotsero, ginagamit na nilang excuse o panakipbutas itong nangyayari sa West Philippine Sea para pagtakpan yung mga aktibidad na ginagawa ng mga kabakas nila, mga kabakas nila ng mukha na CPP, NPA. Gusto nila mag-focus lang sa external threats. Huwag na natin pansinin na may CPP, NPA. Huwag na natin pansinin na may internal threats din. Ay. Alam nyo talaga mga kalokohan. Alam nyo, excited na ako ma-corn beef itong mga ito. Itong mga corn beef na ito. Diba? Yan ang gusto nilang mangyari. Ang gusto nilang gawin, wag na pansinin yung nangyayari sa loob. Tingnan nyo, pati yung popondo para sa development ng ating AFP, gusto nila, nakikita nila. But not all of these funds need not be confidential in nature. O gusto nila may access sila para may impormasyon sila. Bakit? Ba't nyo kailangan ng impormasyon tungkol sa ating security sector? Ay, tigas. Mamaya, meron pa tayong isang pag-uusapan na matigas din ang muka. Pinatayan daw siya ng mic eh. Anyway, tuloy natin. Paglilipat ng pondo nung Makabayan Bloc. Suportado nito yung paglilipat ng pondo para tugunan nga yung external threats, particular na yung agresibong hakbang ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero kanila, dapat hindi confidential in nature yung pondong ililipat sa mga ahensyang nabanggit. Lang ganun. Walang ganun. Base doon sa pagdinig kanina, doon sa plenaryo, dyan sa Kamara, Rosalie, alabas ba talaga na kung sakasakaling hindi nga pagbigyan ng mga mambabatas yung hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President, ibig sabihin ay tatanggapin ito ng buong puso ng opisina? O ang laging sagot ng budget sponsor ng tanggapan ng OVP maging ng DepEd ipinauubaya na ng OVP sa wisdom ng Kongreso yung pag-aproba sa confidential funds o hindi pag-aproba. Meron nga tayo nakitang ulat kanina na komo nga
nagkasundo na yung mga leaders ng mga political parties sa House leadership, posible na yung pondo yung confidential funds ng Office of the Vice President, ganun din ng DepEd para sa 2024, dun kukunin ang pondo at mai-realign dun sa mga ahensya ng pamahalaan na partikular na responsibilidad nga ay intelligence at surveillance. Pero syempre kukuha pa tayo ng kumpirmasyon dyan dahil ang OVP budget proposal for confidential funds sa taong 2024 ay nasa 500 million pesos, samantalang ang Department of Education naman ay nasa 150 million pesos. Sa kabuuang 2024 proposed budget, nasa 10 billion pesos, lagpas sa 10 billion pesos ang confidential at intelligence funds na pinapanukala ng administrasyong ito para sa taong 2024. June? Alright, maraming salamat, Rosalie Cos. Okay. Well, it's okay. Kasi mga kutsero, ang gagawin kasi, babawasan. Alam nyo, ako mga kutsero, ito yung akin. Hindi ako agree, hindi ako agree na masyado siyang malaki. For me, yung 500 million for OVP, as confidential funds, I think it's too much. Pwede pang mabawasan yun. Kasi like ito nga itong nakaraan, gumamit lang sila ng 125 million. So, baka kung security and surveillance of unscrupulous characters yan, walang problema. Pwede pang bawasan. Pero yung totally eliminate, parang hindi yata, parang sa akin hindi. Wag nating totally eliminate. Kasi alam nyo, ang akin, baka kasi maunsame yung drive to end the local communist armed conflict. Kasi between President Bongbong Marcos and VP Sara, si VP Sara yung gigil talaga sa CPP-NPA. So, alam naman natin si Presidente Bongbong Marcos is also against it. Hindi rin siya pabor doon. Pero yung challenges niya, yung trabaho niya ngayon, nakatutok sa agriculture. And that in itself, yung agriculture itself is a very, very big problem. Malaking problema na yun, yung sa agriculture. And it seems, dinelegate na niya yung trabaho ng pag-check sa communist insurgency to VP Sara. How? Nung itinilaga siya bilang co-chairman ng NTF-ELCAC. So parang in a way, sinasabi doon ni Presidente na VP, baka pwede ikaw na lang tumutok dito. So, I'm thinking, baka yun ang dahilan para doon sa 500 million. Yung sa NTF-ELCAC. If that is the case, then i-keep natin yung 500 million. Pero kung hindi, masyadong malaki yung 500 million. In my opinion. Opinion ko lang naman. And you may disagree. I don't really care if you disagree. Yun lang. Kung walang involvement ng NTF-ELCAC, for me, 500 million is too much. Pero kung may involvement ng NTF-ELCAC, why not? Let's do it. Pero yun yung sinasabi dito, babawasan lang. Okay, so hindi tatanggalin, babawasan lang. The 650 million in confidential funds requested by the OVP and Department of Education will be reduced and reallocated to security and intelligence agencies tasked to counter threats in the West Philippine Sea. Ayun, reduced and reallocated lang. For me, it's okay. Let's take that as a win. Walang problema yan. Yung sa DepEd, parang ayokong bawasan yung 150 million. Alam nyo kung bakit? Matagal ko nang gigil to kaya nga ako na fact check ni Krappler at saka ni News 5 dito. Ang gigil ko dito talaga, mga kotsero, yung kung paano na i-involve yung CPP-NPA sa loob ng mga schools. At para sa akin, mga kotsero, if that is the case, kung nakapasok na ang CPP-NPA sa mga paaralan, it is under the jurisdiction of VP Sara. It's under her jurisdiction. Trabaho yun ng DepEd. Lalo kung high schools. Hindi naman, kung colleges yan, CHED yan. Pero kung high school, trabaho yun ni VP Sara na i-secure at siguruhin na walang mga bata ang nai-impluwensyahan ng CPP, NPA, NDF. At yun po talaga, kung 150 million ang kailangan gawin doon for confidential funds and DepEd, then so be it.
Kasi ako yun talaga ang tutok ko. I really want to make our school safer. So kung merong grooming, child grooming na nagaganap, drug trafficking sa loob ng mga paaralan, NPA recruitment sa loob ng mga paaralan, by all means, let's do it. 150 million buhusan natin sa DepEd. By all means. Kung sa OVP merong involvement ng NTF-ELCAC, why not buhos natin yung 500 million? Yun yung akin. Although medyo malaki talaga yung 500 million kung sa OVP. At walang NTF-ELCAC, tapos OVP. Medyo malaki yun. But, nonetheless, I hope ang bawasan na lang is yung sa OVP side, hindi yung sa DepEd. Kasi yung sa DepEd, para sa akin, very crucial tong sa DepEd. Yung 150 million ng DepEd, para sa akin, importante to. Lalo na sa security ng mga anak natin. Mga anak natin to, guys. Mga anak natin ang pinag-uusapan dito, guys. So, para sa akin, sana wag nilang bawasan to. 150 million nito. At, kung yung 500 million naman, i-reallocate sa NICA, which is already part ng NTF-ELCAC. NICA AFP, which is also part of the NTF-ELCAC. Kung doon i-reallocate, why not, di ba? It's walang problema doon. At least mga kotsero, hindi pa rin napapabayaan yung communist insurgency. At si VP Sara pa rin naman ang chairman, one of the chairman ng NTF-ELCAC. So okay lang, walang problema doon. Parang nagpaikot ka lang ng pera. At the end of the day, ang masaya doon hindi pa rin natalo si VP. Kasi alam nyo, ito yung gusto kong sinabi kanina sa hearing. Si VP Sara is not a spare tire. Hindi ho siya katulad ni Leni Robredo na talagang spare tire. At saka ito nga yung nakakatawa sinabi ni Franz Castro kanina. Ito. Sa deliberasyon ng panukalang budget itong Miyerkules, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang mga ipinapatupad na programa at proyekto ng Office of the Vice President ay katulad ng mga programa ng ibang ahensya ng gobyerno. Bakit? Hindi ba yan din ang ginawa ni Leni nung term niya? Kinopya niya yung lahat ng proyekto ng DSWD tsaka DOH. Nagreklamo ba kayo? Wala kayong reklamo, di ba? Pinuri-puri nyo pa. Ito maganda yung sagot ni Kong Zamora. OVP believes that it is also the role of the Office of the Vice President to be complementary to whatever programs and projects of the executive department. Tama yun. Siyempre, itong mandato ng Vice President, hindi. Ito yung sinabi ni Franz Castro, yung spare tire lang daw. Siyempre, itong mandato ng Vice President ay just, excuse me for the term spare tire ng Presidente, etc., etc. On the statement that the Vice President is just a spare tire, may I reiterate and may I emphasize, Mr. Speaker, that the Vice President is the second highest office in the land. And coming from the Executive Department, the OVP is also mandated to promote the welfare of every Filipino. Traditionally, the Office of the Vice President has been providing socio-economic services under the past several administrations. So, ang ending, pahiya kayong lahat. Yun ang ending dito, guys. Imagine, mga kakutsero, ilang linggo, ilang araw silang nag-iiyak na merong may katiwaliang nagaganap, may misuse ng pera, may misuse ng budget, etc., etc. Tapos sasabihin ni Edsel Lagman, hindi, wala namang unconstitutional. Nagsabi si Franz Castro na ipapa-impeach namin si VP Sara, etc., etc. Wala lang kaming ebidensya, pero ipapa-impeach namin siya, etc., etc. Tapos sinabi ni Lagman kanina? Hindi, walang impeachable offense. Kakampi nila yon. Kaya kayo. Tapos yung huling hirit nila, sinabihan lang, spare tire lang naman ang Office of the Vice President, etc., etc. Wala pa rin kayong nagawa. Kasi nga, traditionally, the Vice President is working with the executive to facilitate
socio-economic programs. Wala. Iyak talaga kayo, no? Ang sakit doon. Yung umeffort ka na ng paninira, tapos ikaw pa rin ang pahiya. Anyway. Susunod, mas galingan nyo pa, ha, guys? Susunod, galingan nyo pa. So, ayan, mga kutsero. Maraming po salamat sa panonood sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye, everyone. See you next time. Bye.